Isang buwan na ang lumipas simula nang maapektuhan ang bansa ng krisis sa enerhiya. Ang mga motorista umaaray na. Paano pa nga ba tayo makakatipid? Nagbabalik si JM Pineda. Malayo man sa Pilipinas sa mga gera sa gitnang silangan, hindi may kakailang may epekto ito sa mga ordinaryong Pilipino. Bagaman nag-anunsyo ng ceasefire ang mga bansa, malayo pa sa recovery at hindi agad bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya paano nga ba makakatipid ang mga Pinoy sa produktong petrolyo? Ang lumulubong presyo kasi nito ay mala domino effect dahil kahit ang ibang sangay ng lipunan ay umaaray na rin. Sabi ng Automobile Association of the Philippines sa panayam sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, malaking bagay ang tamang pagpreno sa pagtitipid ng inyong gasolina. Ngayon, pag yung jackrabbit start, no? Gusto mo makipagkarerahan dun sa stoplight, tinatapakan mo yan, lakas lumamo ng gasolina yan. Kung dahan-dahan mo tinatapakan yung preno mo, 30% ng dati mong konsumo ang matitipid mo. Maganda rin daw kung hindi hinahayaang kumalahati ang laman ng gasolina sa tangke at agad na magpa-full tank. Kahit ang oras ng pagpapakarga ng gasolina, may tulong din sa inyong pagtitipid. Saka dapat umaga. Bakit? Pag nagkarga ka ng hapon, ay di mo yung tangke sa ilalim ng lupa. Puro din yun, evaporated fumes yun. Malamang may nasasama rin sa kinakarga sa yung fumes. Bago ka lumabas, mga 7 o'clock. Bakit? Kasi lumamig na yung lupa. Importante rin daw na balanse ang bigat ng sasakyan para hindi hirap umarangkada at kumonsumo ng mas maraming gasolina. Bukod dyan, lumalabas na rin ang mga electric at hybrid vehicles na pwedeng makatipid ang mga Pinoy sa pangmatagalan. Kumpara kasi sa mga degasolinang kotse, mas mababa ang konsumo sa gasolina ng mga ganitong klaseng sasakyan. Ang ilang mga malalaking brand nga ng sasakyan, nagpuproduce na rin ng mga hybrid at full EV. And I think one of the solutions is the electrified cars. And recently we introduced EV5 here, and it has an 88.1 kilowatt per hour battery that can bring you to about 550 kilometers. I think it's modern, it's easier to maintain. The technology has already improved greatly, more stable, and there's more thermal stability, longer battery cycle life. Our battery warranty is up to 8 years. So the confidence is there, technology is there, and it has less spare parts, less maintenance. Aminado naman ang ilang mga kumpanya na hindi ganun kamura ang presyo ng mga hybrid at full EV cars. Pero sa patuloy na paglobo ng presyo ng produktong petrolyo, kahit papano, praktikal lang gumamit ng mga electric cars. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.